they all prepared talaga for tonight. But sadly, di ba, there are things na we can't control, like tonight. So, maraming salamat po sa pag-intindi. And, importante safe kayo, makauwi ngayon. So, huwag na kayo magpaulan. And let's all pray na tomorrow, sana hindi umulan para sa safety din ng lahat. So, maraming salamat. Ingat kayo lahat pa uwi. Thank you po. His first performance. Live kasi tayo. Live, diba? Good morning! Shut your sugar high. Hello Kathleen fans! Yung napakinggan niya ulit. Sobrang tawang-tawa ako dito talaga Ma'am Catherine, mga customers at saka kay Sir Alden. So napakinggan ninyo ang kakulitan niya Ma'am Catherine at saka Sir Alden. Kasi Ma'am Catherine dito ay first performance yung kanyang gustong sabihin, tapos nagkabulol-bulol. Tapos sabi niya live kasi sabi nung ay cute pa rin si Ma'am Catherine kahit nagkakamali mga kasombreros. Cute na cute pa rin lang yung Mrs. Fulkerson na si Kuting mga kasombreros, no, si Katreng. So sobrang nakakatuwa. Tapos yung si Sir Alden naman, diba, good morning, diba, parang Sunday ngayon. Tapos June 1 na pa lang yun, no? Birthday ng aking nanay sa June mga kasombreros. De-share ko lang po. So yun, no, sabi ni Mitch Oliva yata, yung sabi niya, good morning. Sabi niya, shut your sugar. Diba, parang kakulitan, magbumura na sana siya, pero parang sinegue niya mga kasombreros kasi sugar high yung pangalan niya ng business, no, ni na Prince Benmar mga kasombreros. So ayun, and then yung isa naman ay sabi ni Ma'am Catherine, parang nagpapasalamat siya dito sa mga pumunta, na salamat sa pag-intindi kasi nga umulan, no, talagang umuulan ngayon sa Quezon banda mga kasombreros or Metro Manila. So dito sa amin hindi na gaanong umuulan, tapos diyan na naman ang umuulan, kung kaya yung mga tao talagang kailangan magdala ng payong, and then yung mga kapot kasi live sila. So nagpapasalamat talaga si Ma'am Catherine na nagstay, no, yung mga tao. Tapos importante daw sa lahat ay safe sila, no, yung mga tao mga kasombreros. So kasi parang pag live kasi talagang mahirap mga kasombreros, hindi nila makontrol ang weather, and then nag-decide pa sila na sa labas sila perform o magpa-perform mga kasombreros kasi may mga acts na ginagawa yung mga contestants na iba na kailangan talaga ng malawak na space. So dun sila, so para pampasabog na rin ng Pilipinas Got Talent Management mga kasombreros. And then ito, another kakulitan ni Pops Alden, sobrang tawang-tawa ako dito kasi na KMJS na siya dahil dun sa kanyang padila, no. So sobrang trending ni Sir Alden ay yung mga netizens ay napadila na rin mga kasos. Kanya-kanyang entry sila, no. Sobrang kulit lang. Napapost tuloy yung kapuso mo Jessica Soho, one at heart Jessica Soho. Tapos yung caption nila, may ganitong picture na rin ba kayo? Sabi niya, ang trend daw sa pagpapalitrato ngayon, hindi ang labas ngipin, labas dila na rin. Sabi niya, sabi niya ganun sa caption. Sobrang kulit kasi yung box office king ninyo ay nagpauso nito mga kasombreros. Kung kaya ay kumaga pa ang lahat ng netizen ay nahook na rin, no. Meron dito yung lalaki, tapos may bata na babae, tapos yung si Lolo, no, sobrang pahabaan na ng dila ito mga kasombreros kasi itong matanda ay sobrang haba ng kanyang dila mga kasombreros. So parang pag ito nakasalubong tapos madilim tapos nagpadila sa'yo, talagang matatakot ka mga kasombreros. Hindi, joke lamang po mga kasombreros. And then ito, si Ma'am Catherine, may nagpost na isang admin dito, yung birthday ni Baby Maria. Tapos si Ma'am Catherine ay naka-white. Correct me if I'm wrong, pero mga pictures pa ito nung time ng kasi yung anak ni Zanjo Marudo at saka niya Ma'am Ria Atayde, hindi Maria ang pangalan eh. Tapos ito, anak ba ito na, no? Correct me if I'm wrong ha, kung anak ito niya Sofia Andres at saka sino nga ba yung apelido na Miranda, ang apelido nung ni Sofia Andres eh. Pero naka-white naman si Ma'am Catherine dito. Nung nakaraan, hindi ko lang alam kung dedication ba yun. Ito kasi birthday.
birthday ni Baby Maria ang nakalagay dito mga kasombreros. So sobrang cute at saka ganda ng inyong box office queen mga kasombreros, kasama ang kanyang ate niya ito, yes, si Ate Chris Fleur mga kasombreros. And then ito, di ba, concert ng 98 Degree ay support din, no, yung mga ka-gym buddies ni Sir Alden at saka kasamahan sa industriya, si Coach Mauro at saka si Christopher Martin mga kasombreros ay nag-support din sa project ni Sir Alden, no, ng kanyang Myriad Corporation. So si Sir Mauro ay andito na gym coach din po ni Ma'am Catherine. Tapos si Christopher Martin mga kasombreros, so matindin po sila. So grabe, no, nakita natin talaga yung closeness at saka support system ng mga kaibigan din ni Sir Alden sa kanya, and then siya rin naman, no, sa kanila or sa mga kaibigan niya mga kasombreros. Imagine mo yun, no, parang naisip ko kasi di ba sabi niya naubusan siya, yung batcha niya naubusan last 2024, baka naubos sa kakalibre sa mga kasamahan mga kasombreros. Pero cheerful heart naman si Sir Alden habang siya po ay nagbibigay. Sin lang, parang na-realize na naubos na yung kanyang hindi naman siya naubos pero nabawasan ng malala kasi nga pagdating sa pera at saka sa paghawak ng budget mga kasombreros ay yung team ni Sir Alden ay napakagaling kasi nga diba, marami na siyang investments, may mga businesses and franchises mga kasombreros ng Hungry Pita, McDo, Conchas, tapos yung Stardust ng mga kasombreros, and then endorsements of course ni Sir Alden. So yun po, no. So actually the receipt sa ating Kathleen items, sana po ay pakinggan po natin ang Word of God, and i-welcome natin ang June mga kasombreros with the Word of God. Blessed Sunday po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God mga kasombreros ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Ang Puno ng Ubas. John 15:5, I, Jesus Christ, am the vine, you are the branches. Tayo. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me, Jesus Christ, you or we can do nothing. Sa Tagalog po, ako, si Jesus, ang puno ng ubas at kayo naman ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, kay Jesus Christ, at ako sa Kanya, ang siyang magbubunga o nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayo magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ito mga kasombreros, imagery ito, no, kinukumpara o hinahambing ng ating Panginoong Hesus yung yung kanyang sarili bilang puno ng ubas. So ang kahit na anong puno, kahit na anong sanga mga kasombreros, kapag pinutol mo yan sa kanyang puno, let's say mangga, let's say star apple, let's say yung mga gulay, mga okra for example, or kahit na anumang mga puno dyan, kapag pinutol mo yan sa puno at saka itapon mo mga kasombreros, hindi mo siya i-draft or i-markot mga kasombreros, ay hindi yan tutubo, hindi yan mamunga, hindi yan mabubuhay mga kasombreros. So same goes sa ating Panginoon. Jesus is using the imagery of a vine and branches to illustrate the vital relationship between himself and his followers. Tayo yon. And ang verse na ito ay nag-emphasize na si Jesus Christ lamang ang source ng buhay at yung sustenance, yung paano tayo nagsusurvive at saka lumalago mga kasombreros sa araw-araw natin ay sa kanya rin po nanggagaling. Kagaya ng isang sanga, no, na mga sanga mga kasombreros ay kailangan connected tayo sa vine para mag-produce ng fruit mga kasombreros. And hindi lang kasi tayo dapat yung tayo sanga for example, yung isang sanga na literal sa puno kapag wala siyang bunga, which was expected to bear fruit mga kasombreros, tapos hindi siya namunga ng mahabang panahon, wala siyang purpose, di ba? Parang walang silbi yung sanga na yon or yung punong iyon mga kasombreros kapag hindi siya namumunga. Kagaya rin sa ating mga believers, no, kailangan nakikitaan tayo ng fruit, ng prutas or ng bunga mga kasombreros. And ano-ano nga yung mga bunga mga kasombreros, no? Galatians 5:22-23. Yung love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, faithfulness, goodness, and self-control mga kasombreros.
ito yung dapat nakikitaan sa atin or nakikita sa atin mga kasmeros. Kasi, di ba, tayo po ay nabubuhay sa mundong ito and hindi natin gugustuhin yung anak natin suwail, yung anak ng kapatid natin palamura, hindi maasahan sa buhay, hindi maasahan sa bahay, hindi natin maasahan in general. 'Di ba? Ganun po mga kaso, as simple as that. Hindi mo gugustuhin na may asawa kang palabisyo, may asawa kang siloso, may asawa kang kung ano lang pinagsasabi, no? Kumbaga pa, walang Kristo, walang fruit of the Holy Spirit, walang bunga na expected na sana ng Panginoon mga kaso sa atin na meron tayong ganoon. That is why it's very important na atin pong gawing puno mga kasos. Kasi ang isang kamatis, hindi siya pwedeng mamunga ng talong or yung talong pwedeng mamunga ng sibuyas, no? Hindi pwedeng ganoon. So, kung ang Diyos natin ay mabuti, dapat tayo din po ay gumagawa ng mabuti. So, ang phrase kasi dito, no, sabi ni Jesus Christ, apart from me, you can do nothing. So, it speaks to the absolute necessity of relying on Jesus for our strength, guidance, and purpose. Yung gaya ng mention natin kanina, no, yung isang sanga kapag pinutol yan, hindi connected sa puno, ay mamatayan mga kasmeros. And this connection is not just about activity or productivity. It is about intimacy with Jesus, which leads to a fruitful life. So, kapag tayo po ay may guidance ng Panginoon, kapag tayo po ay may lakas at purpose ng Panginoon, hindi lamang natin titingnan ang buhay na kumbaga pa mababaw. Okay? Yung iba, anong pangarap mo? Ganito makapagtapos sa pag-aaral, tama yon. Anong pangarap mo? Magkaroon ng sariling bahay, magkaroon ng sariling negosyo, magkaroon ng sariling lupa, magkaroon ng sariling kotse, tama yon. But dun lang ba iikot ang ating mundo, ang purpose ng ating buhay mga kasmeros? Hindi. Kasi may mas malalim na purpose ang buhay. And that is yung ating pananampalataya, yung ating relationship sa Panginoon, na kumbaga pa, yun yung magla-last forever. Kasi yung relasyon natin sa asawa, kapatid, jowa, magulang, matatapos yan sa mundong ito mga kasmeros. And the only relationship that we can ever have lasting, forever, eternal, ay yung relationship natin sa Panginoon. Kasi hanggang sa kabilang buhay ang relationship natin sa Panginoon. Yung kasal, yung asawa, yung kapatid, yung magulang, dito lang yan sa mundong ito mga kasembreros. So, ang forever, hindi lang siya million years mga kasembreros. We are talking about eternal. Time doesn't exist mga kasembreros sa heaven at sa hell or sa impyerno. That is why ang pinapahalagaan dapat natin na relationship sa lahat ng relationship natin sa mundo ay ang ating relationship sa Panginoon mga kasembreros. So, yung yung joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yung qualities na ito ay hindi lamang self-improvement. Yung mga projects, for example, they are the natural result of a life that is closely connected to Christ. So, yung mga ugaling ito ay resulta ng ng connection natin at relationship, intimacy sa ating Panginoon. Since tayo po ay connected sa Panginoon kay Jesus Christ, so ang lumalabas at saka dumadaloy sa atin ay yung kanyang ugali, tama? Kasi nga connected tayo dun sa tamang puno, tamang main source mga kasembreros. So, tama lamang na yung ating ugali ay loving tayo, may peace tayo, may joy, may patience, no? May kindness, may goodness, may faithfulness, katapatan mga kasembreros. Kasi nga, yung puno na ating connection or konektahan natin mga kasembreros ay source ng gantong mga ugali or nature mga kasembreros or behavior as a whole. So, yung itong verse mga kasembreros sa Asya ay napakaganda nun kasi nagre-remind ito sa atin na kailangan manatili tayo sa ating puno, no? Manatili tayo sa ating Savior na si Jesus Christ. Kasi invitation ito, no, to maintain an ongoing relationship na meron tayo kay Jesus Christ. And it requires intentionality. Parating intentional, kagaya ng paniligaw, kagaya ng pagtulong, kagaya ng pagpunta mo sa trabaho, pagpunta sa school, intentional yon. Tapusin ang labahin, tapusin ang mga lulutuin, tapusin ang mga routines araw-araw sa trabaho, sa bahay, sa school, and so on. So,
intentional lahat yon. Same goes with our relationship kay Jesus Christ. So hindi lamang siya na, I love you Lord, pero busy ka naman sa kung saan saan. Mahal na mahal kita Lord, pero hindi ka naman, wala ka naman panahon sa Kanya. So that's hypocrisy mga kasembreros. So yun no, ultimately ang John 15:5 ay nagre-remind sa atin ng connection talaga. Kasi apart from Him, kapag tinanggal ni Jesus Christ yung oxygen sa atin, mamamatay tayo, tama. So, parang ganun din po na kapag tayo po ay humiwalay sa puno ng ubas. No, grabe, no? Actually, napakaganda nito. Napakaganda ng verse na ito, mga kasmas, because it reminds us na without God, we are totally useless. Kapag wala si Lord at hindi tayo connected sa Kanya bilang puno ng ubas, yung ugali natin magaspang, di ba? Yung ating yung ating treatment sa ating magulang, hindi maganda. Yung treatment natin sa ating kapatid, sa ating asawa, and so on, sa ating kaibigan, ay hindi maganda. So, pumapakakaiba talaga ang mga batang Kristiyano, ang mga anak ng ng Panginoon, ni Jesus Christ, mga kasus, at connected at intimate sa ating relasyon sa ating Panginoong Jesus. Kasi nakita mo talaga yung kanilang actions, the way they speak, the way they talk, the way they act, the way they approach and socialize with other people, especially sa magulang at sa pamilya. Talaga makikitaan mo sila ng kakaiba, ng difference, mga kasembreros. Kasi siguro may Kristiyano to, siguro born again to, siguro ganito to, siguro palabas to ng Biblia, siguro Kristiyanong kabataan ito. So ganun mga kasembreros, nakikita sila sa bunga, kaya nakikita sa kanilang ugali, mga kasembreros. Kung kaya ang puno ng ubas ay dapat connected tayo. Alright, so lang po in the meantime nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, our main trunk, no, the main vine, mga kasembreros and mga Cathinatics. Alright, so lang po in the meantime nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name, our main branch, Jesus Christ Himself. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next assignment po mga kasembreros and paalam po. I love you.